Di ba 16 minutes ago, nakapasok na ako dito. Hindi pa lang ako lumalabas, di ba, Joey? Kasi tumawag siya. Talagang kino-corner siya ng AFP. Tsaka talaga sinasabi ko dito. Tumawag siya, sabi niya sobrang sakit daw ng ulo niya. For some weird reason, sobrang sakit din daw ng balikat niya. Dahil tinatawagan daw siya ng buong balikatan. Dahil daw kino-corner siya dun sa 25, di ba yung 25 sites na sinabi ni Senator Amy galing naman sa Intel ng US yun. Ng US, yeah. So, tapos pinag-usapan din nila yung pinost ni SAS na DND leaks. Ngayon, sobrang... Sino nag-usap? Hindi ko alam pero AFP tsaka DND ang nang-corner kay Manang about number 1 yon, number 2 yan. Tsaka yung sobrang they're not happy. Pinag-usapan nila yung leak? Yes. So, binabasa ko ng mga kisig matipuno at kayo manggit kaligatan. Oo, na meron ng mga flag, na Velcro flag. Anong pinagsabi ng mga makikisig kayo manggi at kaligatan? They want a dialogue. So sabi ni Senator, sabi niya, I'm in one GC with SAS. I'll try to tell her. Sabi niya, I think she's always available via Zoom. Yun na lang yung nakwento niya. Sinong gusto ng dialogue? Sila. Sa akin? About what? Yun sa leaks plus, of course daw yung leak na yan sa kanila lang din manggagaling. So, sabi ko nga, alam mo, ganito nangyari yan. So, yung mga kakausap sa akin, mga mga pangkasalukuyang kabataan or mga nalipasan ng panahon parang si Ibi. Feeling ko kabataan to kasi ang contact kay ginugulo si Senator. Ibig sabihin may energy pa tong mga to. Okay. So ang tanong ko ganito, parang naloka nga ako, bakit parang sabay-sabay? May nag-leak sa akin tapos biglang may umiikot na love letter. Sabi ko, baka merong baka meron. Pero yung love letter, expected yun eh. Hindi, sabi ko bakit biglang may leak na ganito, sabi ko ganyan. So parang papatawag ka daw sa hearing, sa susunod na hearing. Sino sabi? Pwede na Zoom. Oo, dahil ang dami mong nalalaman. Alam niyo all of a sudden, gusto ko nang basahin yung libro. Ni Attorney Vic? Oo, di ba hindi ko talaga bet? Number 1, alam mo, nung nakita ko kasi, may mga nagpo-post kasi like, nakita yung parang table na may penmanship ba ni Lisa yon? Penmanship niya ba yun? Yung bumibilog-bilog doon? Yung mga ganun. Alam mo, dapat ang tinitle niya na lang, resibo. Kung puro resibo lang din. Hindi ko pwede kasi si Jover, meron siyang libro, ang title, Resibo. What? May libro si Jover? Yes! Ano ka ba? Di ba? My God, ang lala ng mga revelations today. Oo. Ano gusto mo simula sa kwentong barangay? Na malapit sa katotohanan? Ano na yan? Later na yan. Hanapin mo nga si Ibi. Si Kuyang Ibi. Teka, tatawagin ko na. Well, ito yung umiikot. Ikukwento ko na to. I mean, hindi na ako maghihintay ng 2:00 ng madaling araw para ikwento itong kwentong barangay. Oo, kasi nagpapak din ako. Sige, magkwento ka na. Oo. Kasi, tawag dito, marami na, di ba nga yung nangyari, after nung nangyari dun sa Ayungin, tapos hati-hati to si yung mga opisyalis na nito ni BBM, si Bersamin, si Gibo, sila, di ba, the other side is saying, hindi kailangan natin mag-de-escalate, pagkatapos itong si Gibo naman, G na G, tapos meron pa yung mga strategic tactical kinembot tong si Gibo, parang resupply mission, pagkatapos tactical ineme yung sinasabi mo, parang anong kinikembot nito? Ang kinikembot nito ni Gibo, di ba? So nakakaloka. Ngayon, di ba we were talking about it and ako personally, I felt that yung Navy na nandun, they'd rather choose to take the embarrassment rather than have irreversible consequences. Ganon. So kumbaga parang mas pinili na lang nilang, hindi mapahiya na lang kami. Magmukha na lang kaming tanga kaysa magkaroon ng consequences na irreversible yung nangyari doon sa Ayungin, gano'n. That's how I really felt what happened doon. So, you know what I feel about it, di ba? Na parang talaga siya, sa 44 talaga yung galawan doon. Na hindi nagtagumpay. Ayun. So ngayon, ang umiikot sa kaparangan, ang daming galit na mga Jennifer Sevilla. At yung Jennifer Sevilla, yung current na Jennifer Sevilla, hindi yung Universal Motion Dancers. Yung Universal Motion Dancers, matagal nang galit
tagal na raw bad trip. Pero, this specifically, itong nangyari na to sa, recently, it really pissed a lot of, a lot of current universal motion dancers. Ayan. So, ayun lang. And pagbalik ni Sus, papakita ko. May kasi, may project kasi ito si Sas. Ayan. Dapat Sas, meron tayong isang live. Ang pag-uusapan lang natin si Artemio Ricarte. Pero before we do that, magla-library muna ako para mag-research ako tungkol kay Artemio Ricarte. Ayan. O, diba? Ricarte. Ayan. Okay, fine. Nakita mo? Ito, Carry. Ano size? Parang large. Small lang yan. Small lang yan. Pero bumili ako nung small talaga, yung fit talaga, yung feeling ko fit talaga sa'yo. Petit, yung pang-petit. Pang-petit. Ayun. Pakitulungan na lang po si Cosinero 1228, hindi po siya makasabay sa Jennifer Sevilla at UMD. Ayun. Pakitulungan na lang po ang classmate niyong yan. Ayun. So anyway, habang nag-i-impake si Sas, magkukwento muna ako dun sa tawag dito, sa Kingmaker. Nag-attend ako ng book launch kanina dito sa Ortigas. Book launch ni Attorney Vic Rodriguez. Ang gumawa is si Sir Jerry Lirio. Siya yung nagsulat. And then, ang tawag dito, the subject is about Attorney Vic and his endeavor as parang kanang kamay ni BBM since 2016 hanggang nung time na nag-ES siya at bumaba. Ayun. Tapos nakakaloka kasi wala talaga akong intention na tapusin yung libro, yung parang binabrowse ko lang. Tapos siguro mga first 30% nung libro, parang naglalatag lang kasi sila ng doon. Meron diyang interesting for me. Interesting? Para sa akin. Para sa'yo? Hindi nasabi sa libro. Meron ba ako diyang interesting na, parang interesting tong part na to kay Sas, ganyan. Teka. Meron. Pero hindi direktang ikaw. Pero parang feeling ko hindi siya interesting. Pero, about kay Clarita Carlos. Ano sabi? Bakit naman ako nabanggit yun? Ha? Nabanggit ako or si Clarita Carlos? Si Clarita Carlos. Ano yun? Ayun. Kaya raw siya na jungle kasi in-identify niya si Michael Masmagler. Ayun talagang sinabi niyan? Oo. Are you serious? Oo. Well, hindi naman siya yung nag-identify mismo, pero meron kasing intelligence report that says na ganon, na si Michael Marao ay it is an intelligence report na hindi, actually siya parang pattern of behavior siya. May series of intelligent reports na hindi nagustuhan ng isa. So kapag ka merong nakakakuha ng intelligence report na detrimental sa kanya, tsugi ka. Ganon. Ayun. For example, hindi naman si Prof. Clarita yung gumawa ng intelligence. It was handed over to her, di ba? Ayun. Ganon. Maraming pasabog. Although, tama ka, yung sinabi mo na yung things did not, after the US visit, doon di ba yun din naman yung timeline na inano mo? After the US visit, doon na talaga nag-go south everything. Di ba? Bakit naman nandyan din? Kasi yun yung time na talagang parang, that was the time, according to Attorney Vic, that was the time na parang, yun na talagang solian na ng kandila. Yun talagang na-feel niya talaga na everything that they were working on together for a very, very long time, that was the time na, putol na talaga yung lubid. So ako na ang pumutol ng lubid. So ikaw na ang pumutol? Oo. Kasi di ba yan yung mo before? Yan yung Yan ang aking public outing. Na inaway-away niyo akong lahat, mga BBM. Oo. Ayun. Well, ikaw yung nakabasa nung time na. Kasi yung time na, di ba, kagagaling yan ng US, tas nagtatatak ka na nun sa Kamuning Bakery, di ba? Diyan,
January yun eh, di ba? Tama ba January? After nung visit sa ano? February. But January visit niya sa, di ba immediately after nung visit niya sa China, US yung kasunod. Hindi siya pumunta ng US. Dumating si Austin sa Pilipinas. Tapos napunta siya ng US na May. Yeah. Oo. Kasi doon ka na nag-confirm nung May. Sabi mo, ay? Di ba sabi mo kasi yung statement? Oo. Ayun. So anyway, yan din yung ano, parang maraming vinalidate si attorney. Actually, panalo rin si Marlica doon sa libro ni Attorney Vic. Kasi ang dami niya talagang ang dami niyang kinonfirm, tapos nagbigay pa siya ng konteksto. Ganon. At saka, may resibo si Attorney Vic. Pinasend niya lahat ng mga resibo. Lahat ng mga sinasabi niya, pinasend niya lahat ng resibo niya. Alam mo, he did not even name tong, yung umuutot ng cinnamon. Hindi man niya pinangalanan. Sobrang disgusted niya. Ano sabi niya? Dito kay sa unicorn, na umuutot na. Sabi niya, tawag dito, sabi niya, parang, bilhin niyo yung libro, kahit, meron akong mga konti-konting spoiler. First and foremost, kasi talagang dinismantle talaga siya, di ba? Binaboy talaga siya publicly. Well, that's public knowledge. Binaboy talaga siya publicly. Pagkatapos, sobrang, ang iniisip niya, kanina doon sa book launch, sabi niya, nung binababoy ako, alam ko na kung paano ako sasagot dito. Sasagutin ko to, ililibro ko kayong lahat, sabi niya gano'n. Ililibro ko kayong lahat. Lahat ng issue sa kanya, lahat ng issue kay Attorney Vic, sinagot niya doon. Ganon. So, may resibo si Attorney Vic sa lahat ng mga sabi niya, eto, may mga screenshot ako dito, may mga ako dito, lahat po, may nakaresibo to lahat. Yung mga screenshot nandun sa... Yung mga screenshots, hindi lahat nilagay niya. Pero sinabi niya, for this one, I have screenshots to prove. Ganon. Pero yung mga documents, like yung mga documents na nilagay niya lahat. Like for example, yung listahan ni Lisa ng mga gusto niyang i-appoint. Ganon. Nandern. Ayun. He discussed the girian between her and Lisa doon pagdating sa mga appointments. Diniscuss niya yun. Kaya very interesting talaga. Pagkatapos, for most part, naiintindihan ko where Attorney Vic is coming from. Especially yung decision, bakit siya nagka-interest na mag-lawyer for BBM, ganyan. Yung mga ganong etchos niya. Ayun, naiintindihan ko yung na yun. Tapos, yun nga, tsaka yung role niya during the campaign, tapos the reason why hindi sila masyadong okay ni Senator Amy. Kaya sinabi niya, tell all talaga. Ayun. Nakakaloka. Teka, balik tayo doon sa umutot ng cinnamon. Hindi yun, galit na galit siya kasi parang sabi niya, galit ka kasi pumayag dun sa sa appointment mo. Well, alam naman na natin lahat yun. Galit ka kasi hinarap ko yung appointment mo dahil ayoko. Ayun. Yun. Tapos, sabi niya parang, bayad ka lang naman. Yung parang ang dami-dami mong etchos, bayad ka lang naman. Ganun. Na talaga siya, na galit talaga siya kay galit talaga siya dun sa unicorn na yun. Bayad ka naman. What did he say about the Pastrana issue? Dito yung Pastrana issue kasi, di ba parang ang binabato doon nila TP na related si Pastrana kay Attorney Vic. Ganon. Tapos parang inconsistent kasi mga bintang sa kanya. Nung una parang, bilas ba? Brother-in-law ba? Ganyan. Hindi masyadong klaro. Pagkatapos, yung sinabi na may mga utang-utang, yung merong mga nag-present ng document si Attorney Vic doon kung ano ba talaga yung mga liabilities nung Pastrana. Anyway, at the end of the day, Pastrana did not proceed with si Pastrana na mismo yung nag-withdraw. Pagkatapos, bakit ba na-consider si Pastrana? Kasi merong participation si Pastrana na very huge and reliable during the campaign period. That is why. Ha? Ano siya? I don't understand. Meron siyang participation. Kumbaga isa sila sa mga tumulong during the campaign.
So kaya parang na-consider din siya dun sa position na yun. Aside from the fact, of course, syempre, may competence din naman. Pero may ano kasi, may mga marami kasi ni-reveal dun si ano eh. Actually, walang keme yung ano ni Attorney Vic. Like for example, ito may mga pinili akong mga appointment. At ang consideration nito, ito. Kasi ito yung mga talagang nakatulong during election. Ganon. So marami siyang mga hinandpick na ino-nominate niya for appointment. May mga ilan na hindi naman na talaga humingi ng favor after all the help that they extended during the election. Meron yung iba na-appoint na pagkatapos na pirmahan na yung papel, tapos biglang nagbago isip pa rin. Nagbago pa rin yung isip, ganyan-ganyan, yung mga ganon. So, nilatag niya talaga yung for every appointment na may participation siya, nilata niya. Pero ito sa interesting ha, ang dami niyang minention na pangalan sa libro. Ang daming, he mentioned name of generals. Yan yung mga sila. Si Judge Pastrana, nandun siya sa book launch kanina. Yung mga generals na minention niya sa libro, nasa book launch kanina. Retire na? Ha? Kare-retire lang. Oo. Kare-retire lang? Kare-retire lang. So they were there? Yes. Mga general? Yes. Kaya naloka ako kasi ang daming binanggit na pangalan dun ni Attorney Vic. Ang dami niyang binanggit na pangalan dun sa book niya. Ano ba binanggit niya nandun sa ano? Ano binanggit niya nandun? Ayun. Tapos sinabi niya parang di ba yung naniningil daw siya ng pera for appointment, ganyan-ganyan. Sino sa isa niya, sabi niya gano'n, ang dami kong in-appoint. Na-identify niyo naman kung sino yung mga in-appoint ko na meron akong participation. Did any one of them revealed? Kasi ngayon, natanggal na rin sila eh. Yung mga in-appoint na meron siyang hand, pinagtatanggal na din eh. Wala man lang ba nagtanong daw dun sa mga in-appoint? Noli Iyala, I saw Noli Iyala there eh, dun sa event. Si Noli Iyala, responsible siya for the appointment of Noli Iyala sa Philippine Sports Commission. Bakit? Ang dami-dami kong mga doon, ang dami-daming mga appointment na ako yung responsable. Ba't hindi naman nila in-interview or whatever kung binenta ko ba yung posisyon sa kanila. Ganon. Ayun, kasi di ba lahat ng appointment na meron siyang kinalaman, pinagtatanggal. Yeah. Sabi niya ganun, why no one dared to ask lahat ng mga in-appoint na ako yung nag-nominate kung if I got money from them. Ganon. Pinagtatanggal nyo na rin lang naman eh. Diba? Yun yung medyo yun yung kumbaga parang ang laking puntos nun for Attorney Vic. Kasi tawag dito, it has been quite some time eh. Kung totoo yung mga bintang na nagbebenta siya ng position. Kasi yun yung kumri nung unicorn. Dapat may lumabas na. Dapat may lumabas na, diba? Especially now. Diba? Wala naman siya sa power, pag hindi naman siya nasabi na binenta sa akin, nagbibenta. Oo, by now, dapat nakakulong na siya, di ba? Ayun, so ibig sabihin. Di ba may nahuli na nagbibenta ng posisyon? Recently, di ba? Oo, so parang... Tapos pati yung mga pera na ninakaw daw niya during the campaign fund, ganyan. Pinangalanan niya kung sino yung humahawak ng pera, ganyan. Ang lala ni Attorney Vic. As in, yung kumbaga talagang parang, pag inaway mo si Attorney Vic, kasi tawag dito si Attorney Vic pala, meron siyang hobby na, yung mahilig siyang mag-journal. So whatever happened to him on certain days, sinusulat niya yun. Sinusulat niya. So kumbaga parang talagang inaano niya talaga, pagka meron mga significant event, tapos masinop siya sa mga documents. So ayan, ako sa TP, sagutin. Ayun. Sunog si yung si Tuning and Taning dun sa book. Alam mo naman, you chose that. So, and I hope na, what they got out of it is enough for them or more than enough. Diba? Kasi, ayan pala bumalik with a vengeance ito si Vic. So, tapos ang pa niya is for posterity's sake to kasi written material to eh. Oo. Sabi niya, grabing pambabago yung ginawa sa akin and tiniis ko talaga lahat yun kasi I know exactly how I want to come back. And that is by writing a book. Ayun. Kasi minatrato rin siya ni sapak talaga si Lisa. Minatrato siya? Oo, minatrato rin siya talaga ni Lisa.
Paano? Meron siyang mga kinuwentong meeting. Tapos, doon sa meeting na yun, tumalak tong mga series of meetings yun na dinescribe ni Attorney Vic. Ayun. Kasi sinisigawan daw talaga siya ng yung talagang yung talagang parang I can understand that meetings can be very tense, and talagang yung lalo na yung mga high level meetings can be very very tense. Pero kasi parang di sa first lady diba? Parang wala kang mandato. So parang mandato, ba't mo tatatalak diyan, ganun. Ayun. And I think yung kasi ang title kasi ng Book Kingmaker yun yung naisip nung author na i-title sa Book Kingmaker. Actually medyo hindi parang masyadong nagko-connect sa akin yung title ng book. Although the contents of the book talagang very juicy, marami talagang karga, ganon. Kasi parang siguro Kingmaker in a sense dahil according dun sa truth nila dun sa book, si Attorney Vic talaga yung nagpatakbo ng ng entire si Attorney Vic yung nagpatakbo ng entire campaign ni BBM. Since 2016, kumbaga, siya yung sobrang kumbaga parang ang inaano kasi with all the works, hi Kuya Ibi, with all the works that Attorney Vic had done, I think it is a kingmaker in a sense that had they not have Vic Rodriguez by their side during that time, I don't think the return is possible. Baka in that sense, kaya siguro tinawag nila na kingmaker yung book. Tsaka title, divisive, dapat LA Monster. Ayun. Kasi sabi ko kasi ang question ko nung press con, sabi ko ganun, kung kunwari hindi naging si Inday Sara yung ka-partner ni BB. Kasi syempre a lot of people felt that BBM won because of Inday, 'di ba? Kung hindi si Inday yung partner ni BBM, mananalo kaya si BBM? Yung strength ng team na kinompose niya in order to handle BBM's public engagement, ganyan, and all the strategy that they laid out for him, ganon. Will it yield the same result if Inday Sara is not the VP of Ayun. Well, sabi ni Daryl Yap, tsaka title divisive, dapat LA Monster. Alam mo dapat ang title, Made in Malacanang. Ayun. Kaya may chika dun si Attorney Vic kung bakit hindi sila magkasundo ni Senator Amy. Ano ang chika? Anong chika, Joey? Spoil ko na ba? Baka naman batukan ako ng mga girl, syempre iba pa rin naman pag binasa. Yes. Pwede naman siguro. Bibili naman kasi ng mga tao yun kasi history yan. Juice history, kahit ikwento mo yan girl. Kasi marami pa mas juicy hindi ba? Sabi raw Sas, dapat ang title, thank you RJ for the encouragement. Alam mo kung ano ugali ni Daryl Yap? Alam mo Daryl Yap? Tatag na lang kita ng family tree. Daryl Yap, I swear, kita. Ipa-family tree kita. Wala na, nailabas niya na yung baho ng pamilya niya. Sinabi niya yan? Ibenta ng tosino sa may mas malala pa dyan. Kala mo Ayun. Ay, nakakaloka. Kasi feeling ko yung weakness ni Attorney Vic dun sa entire endeavor, hindi siya politician. Hindi siya The problem is, ang kalaban kasi babae. Oo. Babae kasing kalaban niya. Mm-hmm. Si Lisa. So, alam mo naman, sa Pilipinas, lalo na yung that generation, the men would, pag babae yung kalaban, medyo umuurong ang, di ba? Hindi bibirap, hindi nila hinasagado. Hindi kayo nakikipag-head-on sa mga babae. Yes. It's an unwritten rule for men. Yan ang generation ni EB. Ganyan ang generation ni EB. Oo, yung
chivalrous na no. Oo, yan. Magkaka-generation naman sila ni Attorney Vic. Kaya yan nakakaano kasi yan nakaka-diminish lang yung pagkalalaki if you publicly engage a woman, no? Or pag makikipag-away ka na ano ba, yung front power to power. Ngayon lang naman yan na kung halimbawa generation namin, tapos ganun yung ka-generation ko si Lisa, tapos ganyan, ay be, makikipag-argulan yung mga lalaki sa kanya. So, pero yung generation ni Ibi talagang I also see the yung attitude ni Attorney Vic. Parang very reserved din siya, no? Although mabibigat talaga yung pag bumibitiw siya ng mga salita. I think he's very reserved, especially kung matters of lalo na si I think well, kung may problema sila kay Vic, pwede nila siyang idemanda ng libel. You know? Yes. Pinita kasi si Sen Aimee kay Vic Rod noon. Anyway, I think that yun yung pangit yun yung pinag-aanuhan namin ngayon na bakit ba ngayon itong mga nakikipag-away mag-i-inaugurate pa rin itong presidente, mamalasing yung administration. And true enough, umabot na sa may naputulan ng daliri. Bad omen. Yeah, exactly. So, for me, I think tama yung ginawa ni Vic. Parang this is his perfect justice. Parang Oo. Actually, sobrang astig yung ginawa niya dyan na nilibro niya lahat ng sagot niya. Parang justice, no? Parang I'm looking for justice. Gano'n. Oo. Ayun. Sabi, magkwento daw ako bakit hindi magkasundo si Senator Aimee at saka si Attorney Vic. Well, dun sa book, tingin ko baka professional yun yung professional preference ng, alam mo di ba yung mga tao na parang they wanted to do a certain way, tapos the other person would want to do a certain way, ganon. Hindi mo talaga silang magkaaway, pero pagdating doon sa mga diskarte sa buhay, hindi sila magkatugma. So I think it's really more of that. Well, yung yung isa sa kasi nga, di ba naalala niyo yung Bulacan Airport? Okay. Yung Bulacan Airport, batas na yun Yeah. Batas na yun. Yung creation ng PEZA zone sa Bulacan, which will include yung bagong airport, supposedly. Ayun. Naalala mo ko yung EB? Saan bang nauna? Yung unsolicited proposal ni Ramon Ang? Or ang batas na nag-designate niya na economic... The bill came first. Before matapos si PRRD, na-transmit na yung batas na yan sa office ni PRRD. PRRD did not act on it. So supposedly, yung bagong president, kumbaga parang dinifer na ni PRRD sa susunod na presidente yung action, whether pipirmahan yung then if the new president will not act on it, then it will lapse into law. Ganon. I think no. If it was filed during Duterte's time at hindi niya pinirmahan, wala na yon. It has to be refiled sa 19th Congress. No. Ano siya? Tawag dito? Well, I'm not so sure. Pero ang reason pero ang explanation ni Attorney Vic doon sa libro is that hindi the previous president could have acted on it. Pwede niya nang i-veto yun kung talagang ayaw niya. Kung talagang gusto niya, pwede naman niyang pirmahan. Pero bakit pa niya dinefer at yung susunod na administration na lang yung magde-decide? And so the action of the PBBM admin, one of the first action, one of the among the first action that they did was i-veto nga yung i-veto yung bill na yun. So binalik yun sa Congress. Tapos may mga provision doon na binago, ganyan. Actually, mga legal question yun in which kinorek naman ng Congress eventually. Inano rin ng Congress eventually. Kaso kasi, ang primary author nun, si Senator Aimee. Okay. Ayun. Primary author nun si Senator Aimee. Ayun, so, kaya, hindi ko naglatay pang isa't isa. Kung siya yung main sponsor or author ng bill na yun at hindi pinirma ni President Duterte, dapat doon siya magtampo kay PRRD. Well, I think kasi
naalala mo yung parang last month ni PRRD, yung sabi niya, yung ibang mga presidente, hindi na lang, kumbaga parang hayahaya siya ng last 30 days di ba? Si PRRD during that time, talagang inubos niya lahat ng mga pending sa kanya. And that measure was one of the very, very few na, yun nga, parang dinefer na lang niya sa susunod na administration yung decision. Ganun. So yun, so parang policy differences lang. Yung ano ni Senator Amy at ni Atty. Vic. Tingin ko magkaiba lang sila ng mga diskarte. Yes. Ganon. Oo. So, ayun. Well, normal naman 'yan, di ba? So, sabi ni LC Xiao, according to Atty. Vic, BBM would have won without Inday Sara as his running mate. However, he indirectly conceded. Actually, hindi indirectly, he conceded. Sabi niya, ibang story yan kung maglalaban si Sara at saka si BBM. Pero kung tumakbo si BBM, wala si Inday sa picture, mananalo pa rin si BBM. Yun against Lenny. Yeah, against Lenny. Yes. Oo. Tama. Kung tumakbo si Inday, let's say nag-mayor lang si Inday, hindi siya tumakbo sa national position, tapos yung mga kandidato as is pa din, ang tingin ni Atty. Vic, mananalo pa rin. Pero kumbaga Inday made it easier for the BBM camp to win. Yun yung ayun, yun lang. Because tapos guys, hindi kayo mag-PM sa akin na bumibili ng libro niya. Ako din, pati kay Sas. Yung book ni Sas, meron ako. Tapos yung mga gustong ng libro sa Hong Kong, meron ako mga dalang libro. Ayan. So, i-message nyo na ako, tapos bayaran nyo na agad yung libro ni Sas para pag kita-kita tayo, iaabot ko na lang. Ayan. Tama. Yung mga taga Cebu, pwede ba na ako mag-stock ng libro ni Sas? Magbubookstore na ako, tangina. Magbubookstore na. Ayun. Yun lang. Yun. Ayan. So, ikaw Kuya Ibi, ano mga balita? Madami kang mga bagong post alin doon? Saan doon? Ano mga significant na mga pangyayari? Yung kay Sas na, no? Na diniscuss nga sa live ni Atty. Harry Roque kanina na meron na palang confirmation yung DFA tsaka yung DND doon sa hearing noong June 25 ni Senator Amy, meron na palang sagot ang Pentagon doon. Kaso nga lang, hindi nila ni-reveal at sinasabi pa, pinagtakpan pa nila. Di ba? May sagot ang Pentagon. Sinare ko nga yung post ni Sas na may nag-email daw kay Sas. Si Sas na pa. Isi-send ko sa inyo kaso hindi niyo to pwedeng. Yeah. Of course. Hindi niyo to po pwedeng i-publish because alam mo naman pag mga confidential document may mga there might be identifying features na malalaman kung sinong nag-leak. Yan ang tatandaan ninyo lalo na pag mga confidential. There might be identifying features na. So, but anyways, the contention was that... So, kailangan itong basahin ni Joey. So, babasahin mo na lang siya, Joey. Babasahin mo na lang siya, ha? Sandali, ibibigay ko sa'yo. Yung post ni Sas. Mga kababayan, hindi lang po siya pwedeng i-project because nakiusap yung DND. Yung nag-send. Yung whistleblower. Where is it? Mga kababayan, this is a very credible source. Kung tawagin sa Intel community, ang source ni Sas ay A1 source. A1 siya. A1. With Ginkgo biloba. Ginkgo biloba strength, ganyan. So, Joey, i-email, ano bang? I-project mo na lang yung post ni Sas, ang i-project mo. Hindi nga po pwede. Joey, go to your sandali, punta ka ng private chat. Okay. Go. Yeah? Ano ba naman kasi ito? Punta ka ng private chat. Private chat, sorry. So, yun Okay.
Si Joey, mga friends, ililipat ko na yan si Joey. Baka mapapermanent na ako sa row 4. Nalagay kita sa section F. Di ba ganyan sa public school noon? May section F yung pinakamababa. Ano yun eh? Yung sa pinakalikuran pag may bubulakbol. So ngayon, so para lang makita ni Joey ang document, no? Ano kasi ito eh, ang ano nito is, ito po yung pine-prepare na materials para sa hearing. Nabuksan mo na, girl? Oo. Okay, so ngayon, si Joey, di ba para siyang kinunan sa screen? Alam mo yun? Di ba, alam mo yun, parang may pinagkuha ng talagang super secret, di ba? So ngayon, babasahin ngayon ni Joey. Ito po ay nileak sa akin ng isang whistleblower. Taga DND. Tapang siya ha, ano pa ha, ano pa siya, real Facebook. Ano pa? Oo. Ganon, real Facebook pa yung pagka-contact niya sa akin. Tapos, sabi niya sa akin na masugid naman daw ako nagsusulat tungkol dun sa US military campaign, anti-vax, meron daw siyang karagdagang impormasyon. Sabi ko, anong impormasyon? Sinabi niya na nagsinungaling ang DFA at DND. Kasi, ang sabi ng DFA at DND noon, sinulatan na nila, pero naghihintay pa sila ng sagot. Pero yung pala, before pa sila pumunta doon, may sagot na. At ito ang kanilang dokumento, ito ang kanilang reference material doon sa eksena ng buhay. Hearing. So ngayon, Joey, babasahin ngayon ni Joey ang kasi mahaba yung mga sagot. Ito yung mga sagot. Ito yung sagot ng Pentagon. Babasahin ni Joey. Joey, read it. Pero ano to ha? Tawag dito parang mga points lang na in-enumerate dun sa sagot di ba? Basahin mo yung buong sagot. Ito yung sagot. The Joint U.S. Military Assistance Group Philippines, JUSMAG-P, shared a non-paper with DND and DFA indicating US DOD responses to inquiries related to the Reuters article. Details include the following. So these are the responses. To counter disinformation, the United States employs a wide range of operations in the information environment to include messaging on social media platforms. As you know, during the pandemic, China spread disinformation relating to the origins of COVID. We understand the concerns raised by the June 14, 2024 Reuters article alleging that the U.S. military engaged in an anti-vaccination information messaging campaign targeting the Philippines. We sympathize with your concerns, as the toll of the COVID pandemic was also immense for the United States. We take these accusations very seriously. The posts highlighted in the Reuters article are deeply problematic. It is true that DOD did message Philippine audiences questioning the safety and efficacy of Sinovac. However, an initial DOD inquiry indicates that the U.S. military was not, as the authors of the article of the Reuters article allege, responsible for the specific post targeting Philippine citizens highlighted in the article. We will continue to look further into the matter. Okay. The DOD messaging about Sinovac was not meant to dissuade audiences from getting vaccinated, but was meant to encourage those audiences to pursue safe and effective options. After the World Health Organization validated the safety and efficacy of Sinovac vaccine in June 2021, and upon reviewing this line of messaging, DOD determined that activities questioning the safety and efficacy of Sinovac were misaligned with our priorities, and we ceased COVID-related messaging related to COVID-19 origins and COVID-19 vaccines in August 2021. Although we made some missteps in our COVID-related messaging since 2022, DOD has vastly improved oversight and accountability of information operations. These efforts include increased coordination with other U.S. government entities and allies.
when appropriate, as well as a requirement for the higher level approvals of our online activities. The DOD deeply values our strong relationship with the Philippines and looks forward to continuing our cooperation as we face long-term challenges together. So, DFA is lying, no? And DND. And DND. Both. Tangina. Kasi ano yun eh. Ano mo siya? I-explain mo yung nabasa mo, Joe. Oo. Well, ang nakakaloka, ang sinabi nila, inamin nila na they were engaged in ano. Pero ang sinasabi nila, yung mga local accounts daw, it is not them. Dinedeny na sila yon, yung may pakana, yung mga hashtag virus. Hindi lahat ng local accounts. Yung naka-pick ng Reuters. Oo, hindi lahat ng mga na-pick up ng Reuters. Oo. Yung naka-screenshot. So, yun. That is why I think it's very important to get through General Dynamics IT and their operations. Yes. That's why it's very important. It becomes indispensable to really inquire sa mga activities nila, lalo na mga activities nila dito sa Pilipinas. And the platforms, the social media platforms. Diba? Matter of security na yan eh. So, ayun. So, inamin, tapos yun. Wala lang. Oo, inamin. Pagkatapos ang sabi nila, hindi naman daw nila intensyon na i-dissuade yung mga tao sa paggamit ng Sinovac. Ang pinopromote daw nila ay healthier option. Pursue safe and effective option. Yun daw yung gusto nilang i-encourage. Yun daw yung messaging ng kanilang propaganda for their audiences to pursue safe and effective option. Parang Kapabuhan naman yan, Joey. Oo. Yung objective mo talaga is to dissuade people from taking Sinovac and opt for safer options. It means you are willing to sacrifice people na hindi mag-Sinovac at nagkaroon ng hit. You very well know. Isa lang ang option nun. Isa lang yung option nun eh. Sinovac lang ang nandun nun. Tapos, diba, it's a very lame excuse, no? Na sinasabi nila na hindi nila intensyon. Kahit na hindi intensyon, it's consequence. The consequence is the same. So I really don't think na hindi nila alam na mag-hesitate yung mga tao to take Sinovac and sasabihin nila na yes. So yun ang yung part ng explanation nila na yun, yun eh, parang tae na binalot sa asukal. Tae pa rin, di mo pa rin makakain. Yes. Diba? Parang you knew that you are going to do something wrong, and then you still did it, and then when you were asked why you did it, it's because you wanted a certain thing to happen, even if you know na may mas malalang consequence, no? I mean the means still doesn't justify the end, di ba? So yun ang nangyari. So number one, it's a question of ethics. That's number one. Number two, it's a question of undermining the sovereignty of the Philippines. Number three, putting at risk and in fact maybe causing the death of an untold thousands of Filipinos out of the 64,000 that died during that time where vaccine hesitancy was very high and the only available vaccine was Sinovac. Tapos natatakot yung mga tao, bulot na nga nung propaganda nila na inamin naman nila. So, di ba? Well, ako kuyang, sa akin, it is very clear, no, that they killed a lot of Filipinos. Our scientists during that time recognized the fact that a lot of people died because of waiting for mRNA. Di ba? Yung fact na nagpo-propaganda ka at this moment, yung nagpo-propaganda ka na uncalled, hindi, nag-ano lang kami, nag-encourage lang kami ng safe and effective option. How would you know it's safe and effective? It's WHO's call. Diba? Kung talagang prudent kayo, dapat hinayaan nyo na magsalita si WHO. Kung ano yung prudent na bakuna dyan or no? Pero, nagpropaganda na kayo, wala pa namang statement si WHO, paano nyo malalaman, diba, na kung ano yung safer at saka more efficient option? Diba? It's misplaced talaga. Yes. Pumatay sila ng tao. And then yung isang lame excuse na talaga nila na hindi ko talaga matanggap-tanggap, Joey, is yung sabi nila,
yung China daw kasi ang nagsimula nung pag-demonize ng Amerika. Kasi nag-propagate daw ang China na ang COVID ay nagsimula pakana ng mga Amerikano. Kaya parang ginantihan nila ang China daw, ang disinformation ng China, na nag-disinformation campaign naman sila against the Chinese vaccine. Kita mo yung katarantaduhan? Pentagon na yan, ha? Official reply na yan ng Pentagon to the DFA and the DND. Tapos ganun ang reply nila. That they withhold, di ba? Withhold nila nung hearing. Exactly. And then withhold pa nga ng DND and DFA. They outright lied under oath na walang reply. So Senator Amy, kung ito totoo, Senator Amy, why don't you hold those people from DND and I assume also NSC and DFA in contempt for lying under oath na walang reply? Meron naman pala. Meron pala, di ba? So ngayon sabi nila, since nung sinabi naman na daw, nag-attest na daw si WHO sa safety and efficacy ng Sinovac, tinigil na daw nila yung, sinong irresponsible ang mag-engage doon sa mga ganong klaseng propaganda ng wala pang sinasabi yung, di ba, sa gitna ng pandemya, talaga ba? And who's going to police US in behavior, in behaving like this? Diba? Na basta sila mananarget ng audience just because gusto nilang gumanti sa China kasi nag-spread ng misinformation yung China. That justifies it? Kasi hodang may endanger ang buhay ng mga Pilipino? Diba? Putang ina nyo. We don't even really know kung it has a legal ground yung sinasabi nila na nag-disinformation yung China. Di ba? Di tulad ng Reuters na in-expose talaga sila na may disinformation. Sila, meron bang expose detailing kung sino-sino dong mga state actors or state-funded actors ng China ang propagandize against the US na doon nga simula yung COVID. Di ba? So talaga nakakasuka talaga itong mga Amerikano, Joey, no? Ansas, no? Kababayan, tingnan nyo yung pinagagawa nila. And our nakakasakit pa, Joey at Sas, sarili nating kababayan mismo, mga opisyal ng gobyerno sa DND, no? Sa NSC, sa DFA, siya pang covering up. Oo. And outright lying, di ba? In front of a Senate hearing, under oath, in front of the whole Filipino nation. Walang hiya talaga. Nakakasuka na talaga. Nakakasuka, totoo. Nakakasuka na talaga. Ayun. Hi, Direk. Hello, Hi. Anong masasabi mo sa sa DND Lake? It's not encouraging. Alam mo, nakita mo na yon, yung kakausap lang namin. Yung may reply pala ang Pentagon sa... Yes. Nakita ko yan kasi sinend ni Sas yan sa sa kay VP. Nakakaloka. Dapat talaga General Dynamics pinatawag yan eh. Papatawag kaya ni Amy? Direct? Di ba 16 minutes ago, nakapasok na ako dito. Hindi pa lang ako lumalabas, di ba, Joey? Kasi tumawag siya. Talagang kino-corner siya ng AFP. Tsaka talaga sinasabi ko dito. Tumawag siya, sabi niya, sobrang sakit daw ng ulo niya. For some weird reason, sobrang sakit din daw ng balikat niya. Dahil tinatawagan daw siya ng buong balikatan. Dahil daw kino-corner siya dun sa 25, di ba yung 25 sites na sinabi ni Senator Amy galing naman sa Intel ng US yun. Ng US, yeah. So, tapos pinag-usapan din nila yung pinost ni Sas na DND leaks. Ngayon, sobrang... Sino nag-usap? Hindi ko alam pero AFP tsaka DND ang nang corner kay Manang about number 1 yon, number 2 yan. Tsaka yung sobrang they're not happy. Yung leak? Yes. So, binabasa ko ng mga kisig matipuno at kayumanggit kaligatan. Oo, na meron ng mga flag, na Velcro flag. Parang, alam mo yung kulay ang mga camouflage. Camouflage nga eh. Dapat, alam mo, nireflectorize na nila para talagang ma-defeat na yung purpose ng camouflage. Ano sabi ng mga anong pinagsabi ng
makikisig kayo manggi at kaligawan. They want a dialogue. So sabi ni Senator, sabi niya, I'm in one GC with SAS. I'll try to tell her. Sabi niya, I think she's always available via Zoom. Yun na lang yung nakwento niya. Sino gusto ng dialogue? Sila. Sa akin? About what? Yun sa leaks plus, of course daw yung leak na yan sa kanila lang din manggagaling. So, sabi ko nga, alam mo, ganito nangyari So, yung mga kakausap sa akin, mga mga pangkasalukuyang kabataan or mga nalipasan ng panahon parang si Ibi. Feeling ko kabataan to kasi ang contact kay ginugulo si Senator. Ibig sabihin may energy pa tong mga to. Okay. So, ang tanong ko, ganito, parang naloka nga ako, bakit parang sabay-sabay? May nag-leak sa akin, tapos biglang may umiikot na love letter. Sabi ko, baka merong baka meron. Pero yung love letter, expected yun eh. Hindi, sabi ko, bakit biglang may leak na ganito? Sabi ko ganyan. So parang, papatawag ka daw sa hearing, sa susunod na hearing. Sino sabi? Pwede na Zoom. Oo, dahil ang dami mong nalalaman. Ay, depende. Kailangan kayong mangging kaligatan. Ang mag-escort sa'yo. Yes, of course. Kailangan, siya dapat na mag-interview. Alam niyo, all of a sudden, gusto ko nang basahin yung libro. Ni Attorney Vic? Oo, di ba hindi ko talaga bet? Number one, alam mo, nung nakita ko kasi, may mga nagpo-post kasi like, nakita yung parang table na may penmanship ba ni Lisa yon? Penmanship niya ba yun? Yung bumibilog-bilog doon? Yung mga ganun. Alam mo, dapat ang tinitle niya na lang, resibo. Kung puro resibo lang din. Hindi ko pwede kasi si Jover, meron siyang libro, ang title, Resibo. May libro si Jover? Yes, ano ka ba? Di ba tinuloy-tuloy, binonggang-bonggang nga nila yan. Nung siyang Filipino of the Year, and then the next year, parang February, nag-launch ng libro, ang title, Resibo. Huwag mo sabihin sa akin na mukha niya ang cover. Ay, hindi naman. Okay. Tingnan ko nga. May libro pala siya. Tangina, Resibo. Jover. Laurio. Putang ina, meron nga. Meron? Pero mas bagay kay Attorney Vic yan. Hindi, dapat ang title na lang niya, Champing. Collection of blog entry ni Pinoy Ako. Pinoy Ako blog? Diba? I told you. Kasi libre promotion pa to, Jover, Hindi kasi okay yung Kingmaker honestly. Actually, hindi nga maganda yung title. Kasabi ko nga, kaya nga parang, kasi yun ang unang mo maiisip di ba? Kingmaker, bakit kung, kasi parang, it is kind of taking the credit for BBM being the president. Parang may pagkaganon yung dating di ba? Tsaka yung laman ng libro niya, it's not about BBM naman It's about Lisa, di ba? So, might as well focus on the girl. Yun nga lang. Kailangan talaga nakaproject talaga dyan yung libro ni Jover. No, nakita ninyo ako si Jover nakakagawa ng libro. My God! Dream high, guys! Diba? Ayan, 350 yung libro ni Jover, Diba? Kakaloka. Ayun. Yeah, parang ako din, medyo din yung Kingmaker Parang overreach. Yeah, it's not good sa marketing. Sa Pilipinas, Kingmaker si Imelda. Saka may documentary na ang title Kingmaker pero tukol kay Imelda. Exactly. So yan yun. So parang hindi talaga sayang. Pero hindi sila nag-market research. Ako, aliw siya. Ang tawag dito, noong una nga, parang akala ko, kasi sabi ko, hindi ko na siya intention na tapusin. Maganda, Joey. Ang dami niyong pasakabog. May mga... Sige nga, Joey, patingin nga. Kasi sinabi ko kay Ma'am Betsy, pinapabilin na ako ng libro. Sino Betsy? Chief of Staff ni Senator. Kingmaker. Alam mo, dapat ang title na rin dyan, The Executive Secretary. Oo. 75. Dapat may 75 kasi 75 days. 79 days. 79. 79 days. Or 79 days. Hindi, yung tipong I don't know. Sabi ko, may Malacanang na lang dapat.
Ayun. Tapos, yun nga yung, di ba yung chika sa kanya na ginastos niya yung ganyan-ganyan, yung campaign funds. Nasa libro? Nasa libro? Oo, nasa libro. In-explain yung niya. smart Sila identify niya doon kung sino may hawak ng in-identify niya doon kung sino may hawak ng campaign funds. Yung Smartmatic. Hindi niya masyadong yun. Hindi niya masyadong in-explore yun. Ito kasi Ang Joey, sa kanila, for them, undoubtedly, nanalo si BBM. Ganon. Ngayon, whether there are pandaraya doon sa number, kung merong pandaraya, it is on the number of votes. Pero the result, the victory would still be BBM. Bakit nagdududa ka, Daryl? Nagdududa ka, Daryl? Hindi, parang ang ganda pala kung ang title na lang, You Can't Spell Victory Without Vic. Oo. Grabe yung mga patawan ni Daria. Tito joke. Kasi hindi ko talaga gusto basahin because of the title. Pero nung nakikita ko na yung mga post sa Facebook na may penmanship si Lisa, nakabilog, naka-highlighter na green yung mga posisyon sa gobyerno. In short, merong family tree. May family tree. Diyos ko, nakakaloka. Tapos, family tree. Inano pa niya, sinabi pa ni Joey, inamin doon ni Attorney Vic na hindi sila okay ni Amy. I really want to read it because this happened during Lenlen times. Talagang hindi sila okay at natatawa ako sa mga remarks ni Senator. Oo. Attorney Vic. Alam mo ba yan, Joey? Alam mo yan, 'di ba? 'Di ba kinukwento ko yan sa'yo kung paano laitin ni Senator yung ni Attorney Vic? Ayan. Yan ba, Joey? Mga hard copies yan nasa possession ni Atty. Vic? Ito yung hard copy. Yung document attachment dito, nandun sa book launching niya. Lahat ng original documents. Joey, invited daw ako dyan? Hindi ko alam. Nandun daw yung name ko pero wala naman nag-invite sa akin. Talaga ba? Oo, sinabi sa akin ng camp na I was invited. Kasi yung isa kong name na binigay, Daryl. Kasi okay. Plus one. Oo. Ibang Daryl pala, Joey. Kung Daryl kasi pangalan ng boyfriend ni Joey. Daryl kasi yung pangalan ng jowa ko. Ang jowa pala niya. Kaya pala, akala ko in-invite ako. Pero actually, yung spelling ng pangalan mo, kasi di ba iba yung spelling ng pangalan niya? Yung pangalan mo na... Alam mo, saan ba nakalabas na ba yan o online lang? Online. Girl, sa tingin mo papayagan ni Madam na ibenta yan sa mga bookstore? Dapat nga alam mo, dapat yan ang gawing kailangan bayaran ako ni Attorney Vic, ima-market ko yan ng bongga. Kasabay ng isasabay ko yung book ni Sas because it's very encouraging. Dapat yan, yan eh. Alam mo, hindi mo pinag yung libro ko. Well, tulad ng kay Bobby Tiglaw. Oo, dapat naka-bundle. Yeah, kabundle. Walang pakialam yan si Daryl sa current events. Grabe ka naman, Sas. Am I true or am I right? You are encouraged. Tawad-tawa ako kay Crisette. Oh my God. Hanapin niyo yung Joey, hanapin mo sa YouTube yung may title na Bigas na binenta sa kadiwa, maitim na mabaho. Ay, oo! Nakita ko nga ito. Teka. Nakita ko yun. May 24 oras. Sa 24 oras kanina, in-interview yung pinabili dun sa kadiwa. Alam nyo, sobrang... Yung 29 pesos na yon, subsidy pala doon 9 pesos. Tapos, para ka pang dadaan sa butas ng karayom bago ka makabili. Kasi may mga registration. Magka-qualify ka lang kung 4-piece ka. Yung yung mga ganyan-ganyan. Tapos, ang ending ng balita, nagsalita yung nakakuha. Bago siya magsalita, nagbuntong hininga muna siya. Sobrang comedy, sabi niya, ano masasabi mo sa gobyerno na unti-unting tinutupad ang 20 pesos na bigas? Sabi niya, ay, sana sa mga palengke, totoo, nakakatawa yung sagot nung in-interview. Sana daw sa palengke available, hindi sa kadiwa, dahil hindi daw lahat may alam kung nasan yung kadiwa. Oo nga. Mapapagalitan yung GMA niyan. Tama naman siya. Yeah. Ito.
Ano yan? Ipalabas mo nga. Ito. Ipalabas mo nga, Joey. Ay, teka. Ano ba yan? Walang audio, Joey. Teka lang ha. Ang kain ako ng hayop eh. Kainin pa namin. Wala. May hirap pero sa mayayaman pagkain. Hanapin mo nga to, tapos download mo sa akin. Oh. Item po ba? May team namin, amoy pa. Kapag inugasan namin ito, nagulog na. Nano? Ginagawang ban A. Bali lang kilo po yan. 5 kilo, dati 3. So ano po yung... Pag sa 3 kilo, kulang ang pagkain ng isang pamilya. With growing child. Mas matatako ang mga teenage. Ay, sorry. Ano ba yan, Joey? Diyos ko dahil, pita baka. Hindi. Gusto ko kasi mag-start sa simula. Napaka-racist naman. Basta po yung nabili niyong bigas. Ngayon po mabaho. Pagkain ako ng hayop eh. Pwede kainin pa namin may hirap pero sa mayayaman pagkain ng hayop to. Oh. May item po ba? May team namin, amoy pa. Kapag inugasan namin ito, nagulog na. Ginagawang ban A. Bali lang kilo po yan. 5 kilo, dati 3. So ano po yung... Pag sa 3 kilo, kulang ang pagkain ng isang pamilya. With growing child, mas matatako ang mga teenager na kalaki, kaya kulang ang 3 minsan. Pero ngayon nagbigay sila 5 kilo, maitim na, may amoy pa. Sabihin mo kakain ng mabuti yung bata, ano po? Teletabloid, Abante News. Grabe naman yung makasabi ng maitim na, mabaho pa. Panghayop to, panghayop. Ano sa hayop to? Napaka-racist naman ni ate. Grabe, putang ina, nakakagalit. Ganyan magtrato ng mahirap yung admin, parang, pwede na sa inyo yan, total mahirap naman kayo eh. Magtiis na lang kayo dyan sa bukbuking bigas. Last na nangyari ito, panahon ni Pinoy eh. Yung may pila sa NFA. Oo, tapos sira yung kanin. Ay, yung bigas. Oo, tapos yung nag-yellow na yung inaamag na yun. Ano naman to talagang comparable talaga sa Pinoy ito. Very Pinoy talaga ito. You know, I Sobra remember... Sobra pa nga eh. Yeah, I remember may interview si BBM noon. Anong sabi sa kanya? Describe Pinoy's admin. Ang sagot niya, a failed presidency. Okay. Hanapin niyo 'yon. May sagot siyang ganun, a failed presidency. Alam mo, dapat, gawan mo ng ang third dapat? Ang third version ng iyong series, Daryl. Diba, meme, mom, dapat ang susunod. Mad. M-A-D. Mad. Ano yung mad? Mamamayan ayaw sa droga? Oo, bakit? Tumpak direct. Hindi ako, meme mom, ma'am Lisa. Yun siya. Tuloy pa yung third installment? Yes, siya. We already secured a series sa isang social media, sa isang streaming platform. 16 episodes, Duterte era yun. So tama pala yung So yung third installment mo, yung magiging series na lang siya. Yeah, it's a series. Oo. Mas malaki nga siya kasi 16 episodes. Hindi na siya mas maraming pwedeng ikwento, no? Yeah. Pero direct, hindi na the same cast. It's the same cast. Oh, okay. So, si Aiko pa rin si Imelda is a different actress na because this is ang premise niya kasi Duterte era, pagpapalibing kay Ferdinand, ganyan. So may yung mga nag-age na yan. Who's going to play the role of Lisa? Hindi ko alam. Charlene Gonzalez. Ito si Aga si Bongbong no? Si Charlene Gonzalez yun. Kung papayag si Charlene na nakaluhod. Sino si Vic Rodriguez? Ah? Sino si Vic Rodriguez?
Yan ang mga hindi ko pa... Dapat i-incorporate mo na kasi meron ka na diyang primary material. Meron tayong... Kaya pala sa hard copy, no? Dahil nandiyan dyan lahat ng hard copy. Hindi ko talaga binigyan ng pag-iisip itong librong to. Pero tomorrow, bibili talaga ako. Mag-hunting ako. Joey, ilan ang libro mo dyan? 2. Direct, sino magpi-play kay lover mo. Kay? Sa lover mo. Sino lover ko? Kunwari ka, patigil mo ako. Oh my God, Sas, no. No. Sabi ni si Direk, sabi ni putang ina talaga nito ni Chris at saka ni Sas. Pag niloloko talaga ako nito, napipikot talaga ako. Sinabi ko, pinapa ko kay Joey, sabi ko, putang ina to si Sas at si Chris. Doon sa isa naming GC, ginagawa ko ng issue sa isa. Alam mo ba, sa sobrang pikon ko, nag-effort ako mag-screenshot ng mga dating conversation, tapos ini-invalidate nilang dalawa. Wala kaming pakialam sa mga screenshot na yan. Nakakairita. So, sino gaganap sa kanya? Hindi ko alam. Sinong gusto mo? Ewan ko, baka pwede Soxy Tupacio. Wala na yun. Patay na yun. Wala naman si Soxy Tupacio. Wala na, patay na. Pwede mo buhayin. Ay, nako. Ay, alam ko na si Lassie. Oh my God. Aminin mo. Payat si Lassie eh. Payat, oo. Sobrang payat nila. Sino majubism? Si Tonton, mga kasama nila Lassie. Si Tonton, si Negi. Negi, parang kailangan bilugan. Si Negi, papakalbo siya. Bilugan siya. Si Negi, bilugan siya. Ay, si Kulit! Ay, nawala na siya. Ayun, napindot nun yung remove. Ayun. Hindi kaya, wala na yung suggestion niya naman, wala na si Nakita niyo yung sino nag-share ba yun? Yung parang paglalakad ni Lisa na parang laseng? Sa inauguration. Yun? Ang tsaka, no? Sobrang tsaka. Actually, talaga, ang tawag dito, siguro kasi dahil wala pa naman akong alam sa kanya before. So parang hindi ko pa napapansin yung mga, kumbaga parang may mga red flag, pero you don't want to put too much meaning to it. Right. Diba? Pero ngayon kasi so grabe, talagang, mga buhay na patotoo na yung mga nagsasalita laban kay Lisa Marcos eh. Diba? Yung hindsight talaga is always 2020, no? Oo. Grabe. Tapos yung isang anak niya na yung ng payong, no? Sino ba yun? Yung anak nila ni Lam. Di ba yung nakapayong sa kanya? Oh, what about him? Yeah. Papayat na, di ba? Ang payat. Di ba nagpakita yan nung a few weeks ata yun na may yung isang photograph na pinost ata. Ay, ayan, parang feeling ko baka pwede na ako magbenta ng libro ni Attorney Vic. Kasi ang daming gusto na yung sabay isi-ship yung libro ni Sasa tsaka yung ni Attorney Vic. Kaya sa akin din, ganoon din, dami din nag-message. Saan ang chika? Ayun. Saan ang chika? Chika. Galit na galit ang mga Jennifer Sevilla. Kwento mo nga yung Jennifer Sevilla. Gusto mo basahin mo yung love letter nila? Ay, sige. Sige, basahin natin yung love letter ng... pero wag kang magbibigay ng mga identifying marks. Babasahin ko lang guys hindi ko pwedeng ipakita. So makinig kayo mabuti. Ayan.